Magandang araw, Bonateros. Ito na naman po ang inyong pinakapaboritong walang kwentang vlogger sa balat ng YouTube, Boss D at your service. Another day, another uratan session, public service announcement, and the likes. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-bulunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas, lahat ng mga animal, mga kupal, lahat ng mga kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng Kuratong Baliling, lalong-lalo na yung mga sinungaling, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman ang buhay-buhay? Ayan, malamig na po ang panahon dahil may mga bagyo pong papasok, ha. May parating po na bagyo. Pinapaalala po natin muli sa lahat ng mga kababayan natin, ang tatamaan po nito ay Central Luzon at ang Northern Luzon, kasamang Metro Manila. So makakapagpahinga ng bahagya ang mga taga Cebu dahil sana naman, kung pwede nga lang, lumihis na, mag-U-turn na yan eh. Pero sana hindi na talaga medyo bumabayan dahil baka tamaan na naman ng mga kababayan natin sa Cebu. Wala pa nga silang matirhan eh. Wala pa nga mga masulungan yung mga kababayan natin dyan. Sana naman huli na ito na maranasan ng Cebu. Sana. Kawawa mga kababayan natin dyan. Di pa sila nakaka-recover. Matapos ang kaliwat kanang lindol at aftershock, wala pang isang buwan ang nakakalipas, mga bossing. Ito na naman ang nangyari. Tinamaan naman sila ng bagyong walang tino. Ito lang ang bagyong pangalan ay Tino na walang tino. Buisit yan. Kawawa mga kababayan natin. So ngayon may paparating na naman. Anong pangalan? One ba yun? One? Ano ba yan? Basta may papapasok na naman pong bagyo sa ating pinakamamahal na bayang Pilipinas. Parang awa nyo na. Wag na pong matigas ang ulo, ha. Yung pong mga nasa tabing ilog, tabing dagat, yung mga nasa paanan ng bundok, baka po maaari, ha. Pumunta na po kayo sa mas safe na lugar. Yung hindi abuti ng baha. Yung hindi tatamaan ng mudslide at landslide. Baka naman pwede. Kung pwede lang. Para naman kasi nasa huli ang pagsisisi. Nasa huli po ang pagsisisi mga bossing, ha. Lalong-lalo na yung mga alaga natin mga hayop. Ilikas na natin. Mga importanteng bagay. Ilikas na natin. Mga anak nating maliliit. Hindi po kaya ng mga batang lumangoy, ha. Hindi nila kayang isalba ang mga sarili nila. Kaya parang awa nyo na, bago pa man tumama itong bagyo na ito, which is maya-maya lang tatama na ito. Sana naman kayo ay nasa ligtas na lugar na. Yung matibay-tibay na lugar na mataas-taas, ha. Parang awa nyo na. Para at least mahirap mga bossing yung nawalan ka na ng bahay, mawalan ka pa ng mahal sa buhay. Tapos darating yung mga inaasahan mong tulong galing sa gobyerno ilang araw pagkatapos nung baha at lindol, bagyo, kung ano pa. Biglang darating yung mga kung kailan tapos na. Parang yan eh. Parang yung mga pulis sa pelikula, alam niyo yun. Yung mga pelikulang sinauna, mga pelikula nila Fernando Po Jr., nila Rudy Fernandez. Ayan. Tapos na yung laban. Tapos na yung bakbakan. Biglang darating sila. Ang dami-dami. Tapos magpapaphoto op, ganyan. Magpapapicture, inspection. Baka naman hindi kayo nag-i-inspection dyan. Baka mga infection kayo, ha? Kayong mga infection sa Pilipinas. Dapat pinuputol na kayo. Para kayong mga diabetes, mga ganggir. Para kayong mga ganggere. Para kayo yung mga nabubulok na sugat. Nasalot sa bayang Pilipinas. Dapat sa inyo pinuputol na para mapigilan yung pagkalat ng kademonyohan nyo sa Pilipinas.
Di ba? Oo, kaya parang awa nyo na ha, parang awa nyo na mga kababayan ko. Wag na kayong dumagdag. Oo, mas mabuti yung katulad nung nangyari sa Davao nung nakaraan, hindi ba? Maraming mga naapektuhan sa may bandang Davao Oriental. Pero dito mismo sa may Davao City na nakaranas din ng parehas na lakas ng lindol. Walang masyadong damage, walang naapektuhan talaga. Kasi nga walang kurakot sa Davao. Baka mamaya dyan sa mga lugar ninyo, naku po, lalo-lalo nyo sa may norte. Lalo-lalo Central Luzon. Ano yung mga Central Luzon? Yung mga Central Luzon, nandiyan dyan yung Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Bataan. Dyan lang sa Bulacan, puro kawatan. Madaming kawatan na mga politiko dyan. Isama nyo na yung congressman dyan sa may Santa Maria, Bulacan. Yung apelyido ay Plato. Isa rin yan. Balitang balita na meron siyang sariling construction firm at sa mga construction firm niya napupunta yung mga kontrata dyan sa distrito niya. Hayop! Makakarma din kayong mga hudas kayo. Yung mga taga dyan sa may Pampanga, ako laging binabaha dyan ha. Bataan, lalo na, malapit kayo sa dagat. Malapit din kayo sa bundok. Mag-ingat. Lalo na yung mga nasa norte. Pangasinan. Ingat kayo dyan sa may Pangasinan ha. Yung mga kababayan natin dyan, naku po, napakalaki pa naman ng mga lupain dyan na palayan. Sana naman na naianin nyo na. Sana naman inanin nyo na yung mga palay nyo kaysa bago pa masira ha. Yung mga taga Nueva Ecija. Yung inyong mga palay. Sana rin na itabi nyo dun sa hindi mababasa ha. Mahirap yan. Pag nabasa yan, mabubulok yan. Sayang pinagpaguran. Utang na nga yung pinang nyo dyan. Utang na nga yung pinang pananim nyo dyan, pambili ng abono at kung ano-ano, inutang nyo na nga tapos masisira pa. Lalo-lalo na sa norte, puro kurakot mga tao dyan. Lalo na dyan sa Ilocos Norte. Balitang balita, sabi nga ni Chavit Singson, ang dami daw mga dyan mga ghost project dyan at saka mga substandard na mga proyekto dyan nitong mag-amang Marcos na ito ha. Ingat na kayo. Wag na kayong umasa. Kasi minsan, pag nakita nyo yung mga struktura, nakita nyo titibay, di ba? Pucha, buho pala yun. Para palang sawa yun. Meron ako nakitang isang flood control project dyan sa may Cebu nung nawasak. Ang laman sa loob, isang sakong buhangin. Walang hiya naman talaga, ampaw. Butas yung loob. Para nga siyang sawa. Para siyang sawa na nakanganga. Grabe, magnanakaw mga punyeta. Sa mga kababayan natin na mga gustong mga kababayan natin na gusto ng tumulong dito sa mga naapektuhan ng bagyong Tino na walang Tino. Ayan, dito po tayo sa SMNI Foundation Incorporated. Pwede po kayong magpadala ng inyong mga tulong sa mga numerong nandiyan sa baba. 0995284917, 0917714120. Meron nga palang nag-send na Banateros. Nakalimutan ko yung pangalan na isa-shoutout na lang kita sa Facebook ha. Yung nag-send, nanonood daw siya sa amin ni Banat Bay. Yung nag-send ng tulong dyan sa SMNA Foundation. Nag-message kasi sa akin ng SMNA Foundation. Sabi niya, Boss Dada, meron kayong subscriber ni Banat Bay na nag-send ng tulong sa ating foundation. I-shoutout nyo naman. Meron din kaming may isang follower din tayo from Hawaii na nagpadala din ng tulong sa SMNI Foundation. Maraming salamat po sa iyong tulong. Isa-shoutout na lang din kita sa Facebook. Yung cellphone ko kasi, yung cellphone ko kasi bago, nagtatransfer pa ng data. Kaya ay ng mga picture, kaya hindi ko pa mabasa yung pangalan nyo. Nandun kasi sa Messenger. Ay hindi, nandito pala. Anuhan ko na rin. Mabubuksan ko pala yung Facebook ko dito sa akin lapatap. Ito ang teka lang, hanapin ko lang yung subscriber, viewer namin ni Banat Bay na nagpadala ng tulong. Wait lang ha, pa. Ito. Ayan.
Oo, si Michelle Mangarin. Ay, Michelle Mangarin. Oo, ano ko yan. Matagal ko ng subscriber yan nung nagla-livestream pa tayo. Si Michelle Mangarin ng Dubai. Oo, nagpadala daw sa SMNI Foundation Incorporated. Maraming salamat po. Michelle Mangarin, thank you very much. Thank you very much sa iyong tulong. Alam niyo pag tumulong kayo dito sa SMNI Foundation Incorporated, oo, talagang makakapunta yan, makakarating yan sa mga kababayan natin. Walang kaipalan to. Walang photo ops ito. Talagang pag nagbigay ng tulong ang SMNI Foundation, siksik, liglig, umaapaw. Hindi man matugunan ang buo ng inyong mga problema. Hindi man maibabalik ng SMNI Foundation ang mga nawalang kagamitan, mga nasirang kagamitan, nawalang mga ari-arian. At yung mga mahal nyo sa buhay na nagbuwis ng buhay dahil sa korupsyon, hindi man natin may babalik yung mga buhay na yan at mga ari-arian na yan, at least kahit papaano makatulong man lang ang SMNI Foundation kasama ng mga banateros sa buong mundo at lahat ng mga sumusuporta sa SMNI Foundation, sa SMNI News and Current Affairs. Sa mga banateros, of course, sa mga biraderos, sa mga bisdakeros, sa lahat ng sa mga Duterte, sa mga taga KOJC worldwide. Nako po, maraming salamat sa inyo. Ang inyo pong tulong, malayo po ang mararating yan. At ipakikita po natin sa inyo saan po napupunta yung tulong. O hindi po tayo tutulong ng lang, ng mga plastic bag lang. Hindi tayo tutulong ng mga 3-in-1 lang na kape at pa-noodles lang. Oo, ang ibibigay po nating tulong kahit na papaano mahaba-haba ang buhay ng tulong na ibibigay natin. At mabigat na problema yung ibibigay natin sa kanila. Dadagdagan natin yung problema nila. O bibigyan natin sila ng mabigat na problema, mabigat na pasanin. Mabigat yan dahil lagi pag nagbibigay ang SMNI Foundation, isang sakong bigas, galon-galon na tubig at timba-timba na relief goods. Meron pang meron pang hot meals, di ba? Saya-saya nun, may hot meals pa. Ibig sabihin, yung makukuha mo ngayon, bukas mo na yan, may luluto. Bakit? Kasi meron kang kakainin na luto na isusubo mo na lang. Ganyan tumulong ang SMNI Foundation. Kaya, hindi po kayo hindi po tayo nag-aaksaya rito. Dito po sa SMNI Foundation, bawat sentimo ay mapupunta sa mga nangangailangan. Ayan na, simulan na natin. Ayan na. Typhoon Tino Relief Operation. Send your donation via GCash sa 099528491117 and 09177141-820. Ang pangalan po, yung una po kay Marlon Rosete. Ang pangalawa naman po ay kay Hannah Jane Sancho. Yan po yung dalawang boss ng SMNI. Baka sabihin nyo kay Boss Dada yan, ha? Hindi yan ang GCash ko. At hindi ako naglalagay ng GCash dyan. Kasi yung mga followers ko, alam nila kung anong GCash ko. Maraming salamat mga banateros. Ayan na nga, magsimula na nga tayo. At eto na nga mga bossing. Dito natin simulan sa sa sumbong sa Pangulo. Putang ina niyan. Sige na, pasakitin natin ang mga ulo ninyo. Yan, dito pa tayo pumunta. After ilang araw, noong Lunes pa to eh. Noong Lunes pa yung bagyo. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. 4 na araw. 4 na araw. Sa wakas, lumutang din ang hayop. Yan, at nagpunta dyan, naka-shades pa si Tungaw. Kala mo action star. Makulimlim naman, naka-shades pa yung gunggong. Nagpunta dyan, tapos napakaraming camera. Meron pang mga photo, may mga banner pa na ganun na I love BBM. Putang ina niyan. Alam mo kung totoong kung totoong yung merong banner na I love BBM. Kung totoong taga dyan sa lugar na pinuntahan niya, sa Liluan yata yun eh. Kung taga dyan, nabaha ka na, nasira na yung bahay mo, tas I love BBM ka pa rin. Palagay ko, deserve mo yan.
Yan. Saan ka makakita ng ganyan? Saan ka makakita ng ganyan pumunta siya doon, meron pang may banner na I love BBM. Wala ka nang bahay. Wala ka nang makain. Pucha, saan ka nakahanap ng pentel pen? At saka ng tuyo na karton na magandang pagkakagupit para maisulat mo yung I love BBM. Tangin na nitong mga to. Alam mo, pakana na naman yan ng mga PR people neto ni Bongbong. Wala, huwag na kayong pumiar, pucha kayo. Nandiyan kayo para damayan yung mga kababayan natin. Puros pa rin kayo papogi, paepal. Walang hiya kayo. So ito, nagsusumbong daw sa Pangulo yung mga residente. Anong sinusumbong nyo? Bingi yan. Isusumbong nyo dyan, wala namang magagawa yung hudas na yan. Alam naman. Inang yan. Ilang araw pa bago tumama yung bagyo na yan, alam na natatama yan dyan. Oo, pucha yan. Paano ba? Paano ba naman kasi maaasikaso yung mga tao dito? Halos lahat pala ng mayor sa Cebu layasan. Nagsialisan, nagsipuntahan sa ibang bansa. Pare-parehas pa ng pinuntahan bansa, London. Nagpunta sa London, sabay-sabay, hayop na yan. Tapos personal travel. Okay man lang sana kung lahat ng mayor pinapunta ron dahil merong seminar. Pero hindi, personal travel, pare-parehas dyan sa London. Ano yan, magre-reunion kayo dyan? Putangin na yan. Hihingi kayo ng tulong kay Bongbong Marcos, kayong mga tigasyon. Magsusumbong kayo kay Bongbong. Habang binabagyo nga kayo, nagpapaparty yung asawa niya Habang binabagyo kayo, yung asawa niya pumipirma ng mga libro na hindi naman importante sa buhay ng tao. Ewan ko kung pera ng Pilipinas na naman ginamit dyan sa... Meron pa siyang First Lady booklet. Puta, anong may tutulong niya sa Pilipinas? Wala namang ginawang matinuyang babae na yan sa bayan. Mantakay mo, nagpipirma-pirma pa ng libro hindi ba sangkot daw yan di umano sa krimen dyan sa Amerika? Oo, meron yan di ba? Meron yan isang empleyado na umamin na gumagamit ng chonky at saka ng cocaine, tas hindi niya tinanggal. Yun yung asawa nung namatay, di ba dyan sa may LA, yung malupit na chismis nung nakaraan. Takay mo, bibili ka ng libro niyan, papipirma mo pa, pucha ko susunugin ko yan. Hindi naman mabuting ihimple. Buti sana kung si Mother Teresa yan. O kaya buti sana kung si Mama Mary yan. Okay lang, pero siya, anong nagawa niya sa Pilipinas? Walang Diyo naman. So, nagsumbong daw mga taga Cebu sa Pangulo. Sige, panoorin nga natin sinusumbong nila. Mga Cebuano kay Pangulong Bongbong Marcos ang kawalan umano ng evacuation warning ng manalasa ang bagyong Tinok. Nagsorry naman ang Pangulo na minadong nagkulang sa paghahandle. Sabi ng mga taga Cebu, nagagalit sila, wala daw warning. Alam nyo mga taga Cebu, gustuhin ko mang wag nang komentohan to dahil syempre mga biktima kayo. Naghahanap kayo ng dahilan para masabing wala kayong kasalanan pero aside from dapat yung local government ninyo yung tumutulong sa inyo, nag-i-inform sa inyo tungkol dito sa mga parating na bagyo kung gaano kalakas. Hindi na natin dapat hindi na natin dapat sinisisi or inaasa yung safety natin saan? Doon sa mga yung sirena, wang. Wag na doon. Kasi nga, paparating pa lang yung bagyo, sinabi na malakas ito, tatamaan kayo. So imagine niyo kung tumunog man yan, palagay ko kaya hindi tumunog yung mga wang na yan, sirena na yan, baka tinangay na ng anod. At saka wala nang kuryente Siyempre pagka ganyan bumabagyo, bumabaha, namamatay ang kuryente. Hindi talaga tutunog yung mga sirena na yung gano'n. Ang ingay mo. Hindi natutunog yun, ha? Kaya sa susunod po, para hindi na kayo mag-antay ng sirena, wag nyo na rin antayin yung bagyo. Bago pa tumama yung bagyo, di bali ng, ano ba yan, umalis-alis pa ako ng bahay, mahina lang pala yung bagyo, di bali ng ganun. Kesa naman hindi kayo umalis ng bahay, tapos yung bagyo, pagkalakas-lakas pala, putya, masaklap niyan, mga mahal nyo sa buhay, nangawala pa. Oo, kaya parang awa nyo na ha sa susunod. O sige, ano pa yung sumbong? Ang pamahalaan. Jiggy, flash flood daw at hindi malakas na hangin ang nag-iwan ng matinding pinsala dito sa Cebu. Ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Anak ng tinapay
Nagpunta ka dyan, Bongbong Marcos, to state the obvious. Ang sabi ni Bongbong, hindi daw hangin ang sumira sa Cebu. Ang sumira daw sa Cebu, baha. Alam na namin yun, Bongbong. Martes pa lang, alam na namin yun. Nagkalat na sa mga balita. Walang hiya ka talagang, gonggong ka talaga. Nagpunta ka dyan para sabihin mo, alam ninyo kung anong nangyari dito? Binaha kayo. Alam nila, wala na nga silang bahay, di binaha sila. Alam niyo na nakaraan, yung merong mga mudslide na may bagyo bago pa siya. Lumipad siya sa helicopter, sumilip-silip siya na ganyan. Pagbaba niya ng helicopter, nagpa-interview yung gonggong na yan. Anong sabi niya? Nakita ko kung anong problema. Kaya nagkaroon ng pagguho ng lupa at saka ng pagbabaha dahil wala ng puno. Tanginan yan. Alam na namin yun. Kahit sanggol, alam yun na kapag nagputol ka ng puno, walang talagang babaha dyan. So eto na naman. Martes pa lang nakita na natin sa mga social, actually Lunes pa lang nagkalat na sa social media yung mga sasakyan inaanod ng baha. Tapos pumunta siya diyan. Ay yabang-yabang nakasalamin pa, tas ang sinabi ang sumira sa Cebu. Baha. Pucha, as if naman hindi alam ng mga taga Cebu yan. Wala na nga silang mga bahay. So kung ako yung nandiyan, sigurado ka, sir? Sigurado ka na baha sumira? Anak ng tinapay, you're stating the obvious. Sinayang mo lang yung oras ng mga tao. Unang binisita ni PBBM ang Tiltilon Elementary School dito sa Liloan. Isa ito. Ayan, katulad nun. Nakatitig siya. Doon sa covered court. Anong tinitingnan mo dyan? Puro kasi kayo photo ops. Ayan, puro video. Puro kasi kayo, inuunan nyo kasi yung pamilya bago yung trabaho Sa mga lugar na nakaranas ng matinding pagbaha. 39 ang namatay dito sa Liloan. Sa naman makita si Lagdameo, tawa ng tawa. Putang ina to si Lagdameo, lap trip ka. Ayun, nakita nyo yung naka-blue. Tinan ninyo yung naka-blue ko ulit. Yung naka-blue. Eto, nakikita nyo ba yung mouse ko? Ito si Marcos, yan. Eto, yan, yung katabi niya, yung puti boxy, yata, si Lagdameo, tinan ninyo. Nakaranas ng matinding pagbaha. 39 ang namatay dito sa Liloan. Nagtatawanan sila, naglalandian sila ni Prasco. Putang ina nyo. Ba't naglalandian kayo, nagtatawanan kayo, nasalanta yung mga tao? Ang lalakas ng tama nitong, ano ba mga pinagsisisinghot nyo? Putsang ina, nagtatawanan sila. Binibisita nila yung mga nasalanta, tapos nagtatawanan sila. Alam niyo si Pangulong Duterte nung nakita niya yung devastation ng Yolanda, naiyak siya. Ang tapang-tapang nung tao, naiyak siya. Alam mo, sabi niya, God must have been somewhere else. Kaya hindi niya nakita tong mga nangyari na to rito. Parang pinabayaan tayo ng Diyos. Umiiyak si Pangulong Duterte habang sinasabi yun. Tapos ito, yung dalawa na yan. Yan, putang ina ng mga yan. Yan, tinan ninyo. Uulitin natin. Putang nagtatawanan. Saan ka naman? Karanas ng matinding pagbaha. 39 ang namatay dito sa Liloan. Sa paaralan muna. Putang ina, nagkukurutan. Ina nyo. Wala kayong mga empathy. Wala kayong mga simpatyang mga hayop kayo. Nagpunta kayo dyan just for the sake na nagpunta kayo dyan. Hindi talaga kayo nagpunta dyan para kaawaan o at least man lang tulungan yung mga tao. You went there. Hindi ko alam kung si Lagdameo ito Pero kung hindi man siya yan, kung sino man yan, pucha, nagtatawanan kayo. Whoever that person is, nakausap nito ni Prasco ng kapal din ng muka, alam na may tatamang bagyo, pumunta pa sa London. Titigas ng mga mukha ninyo. Samantalang tumutuloy ang nasa 126 na pamilya o higit. Ano pala yun? Sino ba yun? Basta hindi pala si Lagdameo yun. 500 individual. Namahagi rin ang Pangulo ng family food packs, health kits. Ito naman, Duke Prasco na to, napaka-epal. Tinan nyo yung kaepalan nitong punyemas na Duke Prasco na to. Tinan nyo yung sombrero. May pangalan Duke. Putang ina mo ka, hindi ka ba kilala ng mga taga dyan? Distrito mo yan? Kailangan mo pa maglagay. Putang ina ka, lahat na lang lahat na lang may pangalan mo. Mamaya papakita ko. Lahat na lang may pangalan mo, Duke Prasco. Putya, pati sombrero mo may pangalan mo. Pucha, binoto ka ng mga tao dyan, ibig sabihin kilala ka nila, nanalo ka dyan Tapos pangalan mo, yung ulo mo may pangalan pa rin.
Ayop talaga naman. Nagpunta tong mga to rito para magpasikat lang eh. Ang Pangulo ng family food packs, health kits, hygiene kits at sleeping kits mula sa DSWD. Nadiskubre rin ng Pangulo na 20 May pangalan yung sombrero niya, Duke. Alam ko naman, hindi, ano yan, yung Duke na yan yung eskwelahan na Duke. Pero putang ina, baka pa-corny mo naman. Kailangan hanggang dyan ba naman, napaka-epal mo. Tinalo mo pa yung may malaking DOH sa likod, oh. 3 silid-aralan sa Tiltulon Elementary School ang tuluyang nasira ng baha. Personal ding kinumusta ni Pangulong kausap niya yung mga bata. Kita mo yung mga bata gusto siyang sakalin. Parang gusto siyang kalmutin ng mga tao eh. Tingnan mo. Ito isa si Kuya. Ito si Kuya. Hindi lang, di ko maturo. Hindi pala makita. Ayan si Kuya. Yung malalim yung pisngi. Parang gusto siyang tusukin sa mata eh. Ito ng bata nasa baba. Parang gusto siyang pukpukin ng plastic na hawak eh. Marcos ang mga residente sa Barangay Kotkot sa Liloan. Nagsumbong ang mga residente sa naranasan nilang matinding pagbaha. Pakinggan natin ito. Bigla din nawala. Sumalakas yung matagal nawala. Matutubig kayo. Tangina, nagtatanong siya. Sabi niya, ano yung biglang nawala? Biglang ganito? BBM, meron kang ilang bilyong budget, Intel funds. Meron kang Intel funds, pagkarami-rami. Tapos, yung nangyari sa Cebu, hindi mo alam, tinatanong mo sa kanila, ano nangyari? So pagkatapos, bumaha, tapos nawala, tapos ganun. Ang ilan to si Bongbong, parang baliw, no? Hindi mo alam kung ano nangyari dyan? Anong ginagawa mo habang bumabagyo? Tulog ka? Kasi inaano niya eh. Nagtatanong siya eh. Kinukumpirma ng mga tao. Hindi. So ano yun? Biglang nawala? Biglang gano'n? Hindi. Anong biglang nawala? Tagal nga nawala eh. Kinukorek siya. Wala siyang alam. Hayop talaga naman oh. Walang mayente. Walang tubig. Tapos ang tanong niya, ito matindi ah. Ito, panoorin niyo ulit. Baha. Pakinggan natin ito. Lampas bahay. Bigla din nawala. Sumalakas yung matagal nawala. Bigla rin nawala. Hindi, matagal bago nakikipagtalo pa siya. Matagal bago nawala. Ito si Bongbong talaga kahit kailan classic na tanga eh, no? Matutubig kayo. May tubig kayo? Ganito. Baliw talaga ang putang ina. May tubig kayo? Bakit? May kiinom ka? Putang ina ka? Galing ka na sa tindahan, hindi ka pa bumili ron? Kami pa tatanungin mo kay tubig? Oo, punong-puno na kami ng tubig. Lahat ng mga gamit namin kinuha ng tubig. Magtatanong ka kung may tubig sila. Pumunta ka dyan, hindi mo ba alam kung anong pangangailangan nila? Ina talaga to presidente natin, no? Ay, nako. Diyos ko po. Walang mayente. Walang tubig. Parating lahat yan. Pero unang-una, mabuhayin muna namin kayo. Tayo na to. Parating na lahat ng mga kailangan nyo. Parating na yan. Pero uunahin namin, bubuhayin muna namin kayo. Gago, dami nga namatay. Inan to, bubuhayin. Ano ka? May himala? Ano yung may magic ka? Bubuhayin muna daw sila. Pagkain tsaka tubig, yun daw muna. Ganito ba talaga dapat magsalita pagka mayaman ka? Na parang putya na, wala kayong makain. Sige, papakainin ko muna kayo pakainin mo, bubuhayin ko muna kayo. Feeling mo ba yun lang kailangan ng mga tao, pagkain tsaka tubig? So mabubuhay na sila niyan. Bubuhayin ko muna kayo. Hindi naman dapat ganyan kasi choice of word. Diyos ko naman. Ito ba yung graduate ng Harvard, Oxford? Graduate ba ng Oxford talaga to? Walang Diyo naman talaga. Ano sabi niya? Bubuhayin ko muna kayo. Ano ka, Diyos? Pwede naman sabihin na paparating na po yung mga tulong. But for now, unahin po muna natin yung mga pagkain, tubig, yun muna, yung importante. Kailangan malamanan muna yung mga sikmura natin para meron tayong lakas para
ito sa mga pa syempre, lilinisan natin yung mga liligpitin natin yung mga nasira. So para meron tayong lakas, kain muna tayo para meron tayong energy. Pero yung bubuhayin ko muna kayo. Panginan to. Loko-loko. Bubuhayin ko muna kayo. Ano ka? Santo? Lakas ng tama mo, boy. Kain at saka tubig. Kita mo walang natutuwa sa kanya, oh. Ayun, oh. Tignan mo yun, oh. I love BBM. Ayan yun, oh. BBM. Oh. Ang ganda ng pagkakaputol nung nakita nyo? Yung pagkakaputol nung kahon. Pantay na pantay. Oh, utsang inang yan. Wala ka ng gamit, wala ka ng bahay. Saan ka nakakuha ng pansulat? Saan ka nakakuha ng karton? Una sa lahat. Saan ka nakakuha ng karton na tuyong-tuyo at maganda yung pagkakagupit? Hindi mo nga naisalba yung gamit mo. Hindi mo nga naisalba yung mga mahal mo sa buhay. Hindi mo nga naisalba yung mga ari-arian mo. Yung mga haalagaan yung hayop, pati nga yung mga palagay ko mga diploma at kung ano wash out yan, mga titulo ng bahay. Pucha, nakagawa pa sila ng ganyan. Eh kung nga sa inyo nagpunta to rito si BBM, hindi para tumulong. Nagpunta yan dyan para mag-photo op. Oh, ayan oh, nakalagay. Kita niyo yung karatula sa likod. Ayun. Jiggy, reklamo rin ng ilang bakwit, walang nag-abiso sa kanila na lumikas ng maaga. Yon ang pinakamasama sa lahat. Walang nag-abiso sa kanila na lumikas ng maaga. Paano? Sino mag-aabiso sa inyo? Yung mga mayor nyo na masyal. Pambari 4. Question. Ito, pasensya ka naman, Pam, ha? Alam ko naman na bago ka lang. Pero, ma'am, ilang mayor yung pinayagan mong lumayas? Kung hindi lang 5 yung pinayagan mong lumayas, ilang bang munisipalidad meron sa probinsya mo? Tapos ilan yung mayor na pinaalis mo? O sana man lang, o teka, nakakapaalam lang din sa akin ni ganitong mayor. Lumalabas, aalis kayo sa magkakaparehas na araw. Ang dami-dami nyo, walang may iwan dito sa mga lugar ninyo. Diyos ko po, kaya walang, isa ka pa, Pambari 4. Nakita mo yung mga sinasabi ng mga tao. Wala daw abiso. Sa totoo lang, kasalanan ng ng mga ahensya ng gobyerno. Pero part of it, probinsya mo yan. Yung mga tao dyan, dapat talagang ikaw bilang isang gobernador, inano mo yan. Dapat pinilit mo silang palikasin. Kasi syempre, before dumama itong bagyo na to, alam nyo na yan eh. O alam nyo kung saan tatama, alam nyo kung saang part ng Cebu tatama eh. O kung hindi nyo man alam kung saan eksaktong tatama, pero at least yung mga informal settlers dyan sa mga no-build zones na lugar, katulad ng ilog, paanan ng bundok, sana inuna mo yan. Sana pinilit mo sila. Kasi ikaw ang sisisihin yan kahit matigas ang ulo nila. Kasi ang trabaho ng tao maging matigas ang ulo. Ang trabaho mo bilang isang leader, pinuno ng probinsya mo, i-impose yung yung desisyon mo. Wala nagrereklamo yung mga tao, hindi raw sila inabisuhan na lumikas, kaya naman pala sila kaya naman pala sila na-disgrasya. Ikaw talaga, Pam. Wala raw silang narinig na sirena. Wala rin daw silang nadalang mga gamit at pagkain dahil nabigla sila sa flash flood. Jiggy. At bukod sa Liloan, saan pa bumisita si Pangulong Marcos? Jiggy, nag-inspeksyon din sa Talisay City si Pangulong Marcos. Binisita niya ang Mananga Bridge kung saan makikita ang halos na wipe out na mga bahay dahil sa baha. Pinuntahan din ng Pangulo ang mga nasalanta ng bagyo roon. Nagsagawa rin ng closed-door situational briefing si Pangulong Marcos sa Kapitolyo kasama ang mga miyembro ng gabinete at lokal na opisyal. Tinalakay raw ang assessment at nilatag ang mga kailangan ng bawat LGU sa pagpapatuloy ng search and retrieval operations. Jiggy. At Dave, ano magiging aksyon ng gobyerno sa pangangailangan ng mga biktima? Wala. Ang aksyon, paghandaan yung gera. Ganon. Kailangan 20 to 30 days na
Kaya nating depensahan yung mga sarili natin laban sa mga malalaking missile ng China. Yun, doon, handa tayo. Magsisimula na nga si Browner ng training eh. Samantalang itong mga kababayan natin, Diyos ko, hindi man hinanda sa mga bagyo. Jiggy, matapos ang briefing, sinabi ni Pangulong Marcos na i-relocate ang mga residenteng nakatira sa no-build zone. Magtatayo rin daw ng temporary shelter para sa mga residenteng labis na naapektuhan ng bagyo. Sa ngayon, tuloy raw ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng bagyo. Makakatanggap daw ang mga residente na nawalan ng tirahan ng 5,000 pesos kung partially damaged ang kanilang bahay at 5,000 partially damaged. 15,000 pag totally damaged. Ano mabibili mo sa 15,000? Hindi ba? Ano mabibili mo sa 15,000? Mga to makatulong lang eh. Basta makatulong lang eh. Diyos ko naman. Ang laki ng pera na kinita ha. Ang laking pera, trilyon. Mano ba naman bawasan natin yan? 5,000? 15,000? Sasabihin na, boss Dada naman, sa dami naman kasi niyan. Hindi naman natin pwedeng bigyan niya ng ng daan-daan libo. Bakit? Ba't hindi pwede? Bakit hindi? Pera naman nila yan. Bawasan nyo kasi yung mga kinubra nyo para maibigay nyo yung nararapat na ibigay nyo sa tao. Kahit nga 50,000 kulang yan eh. Ang mahal ng mga ngayon, ang mahal ng mga hollow block semento ngayon, Diyos ko naman. 15,000 magagawa niyan. Tapos, magbibigay ka ng 15,000 pesos cash. Saan nila bibilin? Saan sila bibili ng paggawa ng bahay nila? Pati mga hardware nabaha, tinangay, pati mga plywood dun. Pati mga yero, tinangay nun. Saan sila bibili? Alam niyo yung nakaraan? Diyan sa Davao, nagkasunog. Nagkasunog. Alam mo ginawa ni Pulong? Nung nagbigay siya ng relief goods, may kasamang mga kaldero. Bakit? Siyempre nga naman, nasunog yung bahay. Wala na iligtas na mga gamit yan. So at least man lang, bibigyan mo sila ng pagkain, bigyan mo naman sila kung saan nila iluluto. Mantakin mo, wala akong kagamit-gamit, bibigyan mo akong bigas. Kasi nangyari daw yan mga bossing doon sa, sa may Yolanda. Ang dami daw nagbibigay ng bigas, dami daw nagbibigay ng mga noodles. Yung mga nakakatanggap, umiiyak na daw. Bakit? Hindi nila alam paano lulutuin yung mga nakuha nila. Kasi wala silang mga gamit. Wala silang mapaglutuan. Kung gagawa ka naman ng mga makeshift na lutuan, baka naman malason ka. Si Pulong nung nakaraan, namigay siya ng mga relief goods, bigas, noodles. May kasamang mga kaldero tsaka kawali. Bakit? You should understand kung ano yung tinutulungan mo na sunugan. So ano mga kailangan ng mga nasunugan? Dapat alam mo yun. Mantakay mo dito. Wasak yung bahay mo, 15K. Bahala ka na sa buhay mo. Patay ka diha. Diba? Anong gagawin sa 15K? Ilang pirasong kahoy lang mabibili niyan? Ilang pako lang yan? Ilang lang yan? Barong-barong magagawa niyan. Uulan na naman, masisira na naman yan. Dapat nga, pinakamaganda niya, nagdala na kayo dyan. Bawat isang tao makakatanggap na 1,000 yero, gano'n. Mga 500 hollow blocks. Simento, dapat gano'n ang pinamimigay nyo kung gusto nyong mag-ano ng bahay. Hindi ba? Hindi. Diyos ko naman kayo talaga, 15,000, 5,000. Ano ba naman yan? Kawawa naman itong mga kababayan natin. Ninakawan mo ng trilyon-trilyon, tapos ganyan lang ibabahagi mo. 1,000 pesos naman kung totally damaged ito. Nakiramay rin ang Pangulo sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Nagsorry ang Pangulo sa mga binagyong Cebuano. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. We are very, very sorry. Hindi ko, siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. Nalulungkot, napakataas ng casualty figures. Ang yabang-yabang niyan. Mas magaling daw siya kay Duterte. Mas magaling daw siya kay Pangulong Duterte. Nung kay Pangulong Duterte, kita nyo naman kung paano maghanda yung tao, di ba? Bago pa dumating, nagpipress con na, ready na kami.
Naantay na lang namin yung bagyo na yan. Ready na yung mga tao doon. Ready na yung relief goods. Ready na yung DOTR. Ready na yung lahat ng ahensya ng gobyerno. Whole of the nation approach ang kanilang ginagawa sa tuwing may tatamang bagyo sa Pilipinas. Dito sa atin, whole of the nation approach ang ginagawa nila kapag meron silang kakasuhan ng mga kalaban. Naghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge. Yung papasok galing sa dagat. Nagdahilan pa si Gago. Nagdahilan yung mga mayor. Kasi kung ako to, magagalit ako eh. O mga mayor, anong nangyari to? Paano nangyari to? Ano nangyari? Daming mga taong namatay. Di ba kabilin-bilinan natin yan na kapag may mga ganitong pangyayari, di ba dapat ganito ginagawa natin? Meron tayong isang klase ng responde. May responde ka, kahit saang probinsya ka, iisa lang klase ng response natin pagdating sa mga ganitong bagay, di ba? Ano nangyari? Ba't ang dami namatay? Sabi ng mga mayor, kasi ang pinaghandaan namin hangin. Yung malakas na hangin, yun ang pinaghandaan namin. Di namin alam na nabubuhos yung tubig. Ngayon, tinanggap naman niya, ganun ba? Sige, yun ang sasabihin ko sa tao. Ang pinaghandaan ng LGU, hangin. Hindi nila ini-expect tong baha. Putang ina nyo, naghanda pa kayo. Pag pinaghandaan mo, kompleto yan. Putya, sa handaan, kompleto yan. Merong kanin, may ulam. Ang ulam niyan, may baka, baboy, manok, isda, may gulay. Tapos may dessert. Ganun pag naghanda ka. Pinaghandaan mo nga eh. Anak ng tinapay kayo talaga oh. Hayop kayo talaga oh. Walang hiya kayo. Naku po, Diyos ko po, kayo talagang mga mga mayor. Ito talaga si Bongbong, may talaga to, may hablig talaga. Pag naghanda ka, kompleto, paghahanda mo. Kaya ka nga naghahanda, hindi mo paghahandahan yung obvious. Pag naghanda ka lahat, pati yung mga plan A, plan B, plan C, worst comes to worst. Ganon, hindi ba? Pag nagplano ka, ganyan. Anong klaseng presidente to? Ang pinaghandaan lang hangin. Hindi mo man lang ba inisip na pagka may bagyo, may tubig na kasama yan? Di sana pag nagplano kayo, pwedeng sobrang lakas ng hangin o sobrang lakas ng tubig. O kaya pwede pagplanuhan nyo parehas. Hindi para namili kayo. Ano pagpaplanuhan natin ngayon? Hangin? Nag-toss coin pa yata mga gago. Hangin o tubig? Pak! Oy, hangin. O sige, hangin ng natin. Hangin ng palakasin natin. Ay ang paghandaan natin. Anak ng po. Pwede ba parehas paghandaan nyo? Tubig, malakas na tubig, hangin. Di ba kaya nga kahit walang bagyo, walang ulan, gumagawa tayo ng flood control project? Kaya tayo gumagawa ng flood control project kasi nga, we are preparing for floods. Inang yan. Ano ba to? Lakas naman ng tama mo, pre. Pero ang talagang nangyari, flash flood. Hindi natin napaghandaan. We will be here. We are not leaving. Hanggat maayos na ang inyong mga buhay. Hindi daw siya alis. Hindi daw siya alis hanggat hindi naayos yung buhay. Tagal mo nga dumating eh. Napakatagal mo nga dumating eh. Tapos sabihin mo ganyan. Sasasabi nito. Vocals talaga eh. Sige, ano pa balita natin? Diyos ko po. Dito pa lang, ubos na yung oras natin eh. Ayop na yan. Sige na nga. Ito pa. Nasan si Mayor? Hindi, mamaya na yung nasan si Mayor. Dito muna tayo sa, doon sa speech niya. Meron siya kasing speech eh. Para alam niyo yung buo, marinig nyo. Ito, pasok. Very sorry. Hindi ko, siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. At ito, karamihan talaga ay dinala ng tubig. Dahil sa laki ng tubig, dahil sa bilis ng parating ng flash flood. Kakatapos lang ng briefing tungkol nga sa mga nangyari sa Bagyong Tino. And nakapunta kami sa ibang lugar, yung mga evacuation center na nasira. Ang talagang naging damage ay galing sa baha dito sa bagyong ito. Hindi masyado sa malakas na hangin. At nakita natin na yung mga linagay dati
na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. So what we did, siyempre, kagaya ng dati, pumunta na lahat ng mga agencies. Walang kakwenta-kwenta. Tingnan ninyo yung pinagsasasabi niya rito. Walang kakwenta-kwenta. Parang grade 1 yung nagsasalita. Of course, nauuna dyan is the DSWD mag-provide ng relief goods para sa mga lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center o yung mga na-dislocate, nasiraan ng bahay. Yun ang unang-una. So food and water. Tapos nandyan na yung ating mga medical team para tignan sila kung merong mga nasugatan, merong mga nagkaroon ng karamdaman dahil sa bagyo. At binibigyan ng gamot. Tapos meron tayo pa cash assistance. Ang binibigay natin ngayon, 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Para meron silang magamit para makapagtayo na naman sila ulit ng bahay. And so that is ongoing now. Later on, patuloy naman ang tulong kasi meron tayo mga i-relocate kasi marami sa naging biktima ay nasa no-build zone. At nakapagpatayo sila ng bahay dun sa no-build zone. Kaya't kailangan silang i-relocate. So, yun din, isa pa yun ginagawa namin. Napag-usapan namin ng mga local government units dito sa Cebu to include the provinces, the municipalities, and the cities, ay pinag-usapan namin kung paano saan natin ilalagay dahil umaasa kami sa LGU para makahanap ng lupa, maglalagyan ng mga i-relocate. Ngayon, meron din tayong temporary shelter para doon sa hindi pa makauwi ng kanilang bahay. But eventually, ay gagawa natin ng paraan para makabalik na sila, magpatayo sila ulit ng bahay o ayusin nila. Eventually. Word of the day. Pwede bang may timeline yan, sir? Timeline. Kailangan ng mga tao yung timeline. Eventually, pwedeng next year pa yan. Ano ba? Kailan niya eventually na yan? Diyos ko naman. Yung nasira nilang bahay. In the meantime, kung habang binabalik dahan-dahan ang buhay ng ating mga kababayan. Naman, utal ka na naman. Hindi ka na naman ready. Nagpunta-punta ka dyan. Tapos, di mo na naman alam kung ano sasabihin mo. Sa normal, ay nandito naman lahat ng mga ibang ahensya, hindi naman umaalis. At nagpapaikot pa nga ang public works, for example, nagpapaikot ng mga engineering team para tignan yung mga kalsada, baka na-erode, baka kailangan ng ayusin, baka kailangan ng sarhan. Pero so far, mukha namang maayos. May mga 2-3 na kailangan tutukan, kailangan tignan na mabuti. Baka hindi na pwedeng gamitin dahil nasira na dahil sa baha. So ito yung mga engineer namin ng public works ay papupuntahin na namin doon para inspeksyonin na nila lahat. At nagbigay din ako ng warning sa ating mga local executives na may padating pa na bagyo. Ngayon sa tingin namin hindi naman yata dadaan dito sa Visayas, pero mag-ingat pa rin lahat at hindi natin alam dahil kami kuminsan lumilipat. Kami naman ngayon, Northern Luzon and Central Luzon, ang nag-aabang para dito sa uwan na parating. But we are very, very sorry. Hindi ko, siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. At ito karamihan talaga ay dinala ng tubig. Dahil sa laki ng tubig, dahil sa bilis ng parating ng flash flood. Ang sinasabi sa atin, ang pinaghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge. Yung papasok galing sa dagat. Pero ang talagang nangyari, flash flood naman. Iba yung nangyari. At hindi natin Diba, isang maganda sanang sinabi mo dito, BBM, ganito.
Sa nakikita ko talaga, ginawa ng national government ang lahat ng makakaya nila. Bago pa man dumating itong bagyo na ito, nakipag-cooperate na tayo, coordinate na tayo sa mga mayors dito, sa governors at sa mga LGU, na tayo rito. Binigyan namin sila ng instruction. Ngayon, sa nakita natin, nagpabaya yung mga local government dito sa Cebu. Kaya ganito ang nangyari. We take the blame. Kung ano yung pagkakamali ng local government, yun din ang pagkakamali ng national government. Now, hindi tayo papayag na walang managot dito sa mga pangyayaring ito. Dapat ganyan, di ba? Iimbestigahan natin lahat ng mga nagpabaya sa kanilang mga trabaho. Balita ko, yung mga tao rito, mga mayor dito, nagsipag-alisan, alam naman nila na parating itong bagyo na to, pero itinuloy pa rin nila yung kanilang pag-alis. Iimbestigahan din natin yan. Bakit napayagan yung mga yan? Pangalawa, itong mga nakita nating flood control, hindi niya kinaya yung dami ng tubig. Bakit hindi niya kakayanin yung dami ng tubig? Kaya ako nga gumagawa ng flood control projects at ng mga flood control infrastructure para kahit na papaano hindi dapat maging ganito yung imagine mo kung wala yung mga flood control na yan, paano nangyari sa mga Pilipino, di lahat yan namatay. O hindi ba? So ibig sabihin, dito ngayon papasok yung napakagandang panukala ni Chis Escudero na bago aprubahan yung isang proyekto, kailangan kompleto. May feasibility studies, merong reason bakit ganito kataas, ganito kababa yung gagawin ng flood control dyan, bakit ganito, bakit ganyan. Kumbaga, para siyang thesis, ipagtatanggol mo kung bakit ganun yung kailangan at bakit kailangan pondohan yan. Ganyan ang gustong gawin ni Chis Escudero. So ako bilang presidente, ganun gagawin ko. Nakita ko yung mga flood control project dito, okay naman. Kaya lang, bakit hindi niya nahawakan yung tubig? Hindi niya napigilan. May nabalitaan ako dito, may nabalitaan ako dito sa Mayliluan. Yun daw dating daanan ng ilog, binago nila, nilipat nila. Na pwede ba naman yun? Natural na dun dumadaan yung tubig eh. Yung nature ang nag-design nun na ang tubig galing sa bundok kung saan man dito dadaan. Mantakin mo yung tarantadong kontraktor nilipat. Oo, yung tubig dinivert sa ibang daanan. Bakit? Kaya nga nandiyan na yung mga ilog na yan. Yung mga ilog na yun, lalagyan nyo na lang ng mga river wall, flood control walls para at least tumibay, hindi mag-erode yung lupa, hindi umapaw yung tubig. Di ba ganun lang dapat gawin? Inilipat. Ngayon, ang nangyari, nung lumakas yung bagyo, dumaan siya doon sa dati niyang dinadaanan. Yung dating dinadaanan ng tubig, yung natural na dinadaanan ng tubig, doon dumaan yung tubig, nasira nga. Siyempre, masisira talaga yung flood control mo. Kung halimbawa, pa-letter S siya na ganyan. Sisirain niya talaga yun kasi artificial yung ginawa ninyo. Yung mismong daanan niya talaga, ilang daan taon nandun dumadaan talaga yung mga tubig na yan. Kung yun sana yung doon kayo nagkabit ng mga flood control na mga structures na yan, sana hindi ganito nangyari, sana hindi nasira yan kasi natural yung agos ng tubig, natural. Ginawa nyo ng artificial eh. Ang ina niya, masisira talaga yan. Kaya daw ganun ang nangyari. At doon sa Liluan, doon pa nangyari, doon yung sinasabi kong flood control na yun na ginawa nila ng panibagong daanan ng tubig. Doon po maraming namatay mga bossing. As in, 30 yata yung namatay doon. So kung ako si Bongbong, yung sasabihin ko, iimbestigahan ko lahat yan. Hindi ako papayag na lang yan, na ganito lang mangyayari dyan. Dami namatay na tao. May makukulong. Huwag kayo mag-alala. Tutulong ang gobyerno. Gagawin ng gobyerno lahat. Ililipat natin lahat ng mga informal settlers dito sa mga high risk na mga lugar na ito. Bigyan natin silang pabay. Pero sa kabila nun, pananagutin natin lahat ng may mga kasalanan dito. Malakas tong tubig? Oo, totoo yan. Hindi may iwasan? Oo, totoo yan. Pero yan, dapat may merong kahit na paano hindi ganito kalaki yung damage. Ganun dapat, hindi kung ano-ano sinasabi.
Bobby? Tandaan dahil iba yung in-expect natin. But Para pinagtatanggol niya pa eh. Pinagtatanggol niya pa yung mga ano niya dito, yung mga tawag diyan. Yung mga local government unit dito. Ba't mo pinagtatanggol, ha? Election na ba? Oh, ito. Oh. O yan, yung mga magagaling na mga mayor na nawala sa kanilang mga nasasakupan. Ng batikos ang ilang mayor at board members sa Cebu. May nakaschedule kasi silang biyahe sa Europa habang binabagyo ang kanilang probinsya. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, para saan ba itong biyahe ng mga opisyal na ito? Hinumili nga ng Foreign Travel Authority yung 7 Cebu mayors at isang board member patungo naman ng Europa. Ilan nga dito sa mga nag-request ng Travel Authority ay sina Catmon Mayor Avis Ginoo Monleon, San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano Jr., Tudela Mayor Greman Solante, Poro Mayor Yan, ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ito matindi yung Liloan Mayor kung saan napakaraming namatay. O Frasco ang apelyido, Diyos mio. Ano rin, namasyal. Sige, so 5. Ang dami na ito, diretso. Edgar Rama, Pilar Mayor Manuel Santiago, Compostela Mayor Felihur Quino, Liloan Mayor Aljo Fernando Frasco at Cebu Board Member Red Duterte. Base nga sa mga dokumento ay patungo ng United Kingdom itong mga opisyal. Personal travel daw itong pagtungo nga sa United Kingdom o sa Europe nitong mga opisyal na ito. Nagsimula yung pag-alis noong October 30 at yung pinaka-late naman na uwi o babalik sana ay sa November 11 pa. Lahat ng yan ay naiproseso yung request sa pagitan ng September 3 hanggang September 24 at pirmado naman ni Cebu Governor Pam Baricuatro. So lahat ng yan ay nangyari at naprubahan bago pa nga mangyari itong 6.9 magnitude na paglindol dito sa Cebu at ito ang pananalasa ng bagyong Tino nitong Martes. November 1 pa lang ay nagbabala na o nagbigay abiso itong pag-asa na magkakaroon o posibleng may pumasok na malakas na bagyo sa Visayas at sa Mindanao. Kaya naman itong mga kritiko ay grabe yung pagtiwalag nila o yung pangungutya dito sa mga opisyal nito. Yung iba, tinawag nga nila na walang delikadesa o integridad kung tumuloy nga itong mga opisyal na ito pa Europa. Lalo't nasa ngayon pa nga ay bumabangon pa lang itong kanilang mga kababayan dito nga sa pinsala pa rin nitong lindol. At yung ilan naman ay naintindihan naman at dinepensahan itong mga mayor at itong board members. Sinabi nila na wala raw kamalay-malay yung mga ito na magkakaroon nga ng ganitong kalakas na bagyo. Jiggy. So Rainiel, ito'y natuloy din sila o kumbaga parang nandun pa lang yung mga permiso nila para makabiyahe? Jiggy, for the past 3 days, ito pa rin yung kinukumpirma ngayon ng karamihan kung natuloy nga ba yung 7 opisyal na ito, yung 7 mayor at yung isang board member. At kanina, nakausap din natin, very quick itong si Governor Pam at sinabi niya na hindi muna ito yung kanilang priority kaya hindi niya muna pinasisili pero darating daw yung panahon para nga sa mga ganitong klaseng bagay. At tinawagan rin natin yung ilang mga sources natin na makakapag-connecta dito nga sa mga opisyal na nabanggit doon sa dokumento pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin silang tugon sa atin. Jiggy. At may pahayag na bang DILG tungkol dito? Jiggy, yung opisyal na pahayag mula dito nga sa DILG ay wala pang inilalabas pero nakakuha yung News 5 doon sa mga source natin doon sa loob at mismong sa legal section din nitong ahensya. Sinabi nga nila na kung pagbabasehan natin yung pagkuha nitong Foreign Travel Authority bago pa man yung bagyo ay wala namang mali doon sa proseso. Magkakaroon lang tayo ng aberya at pananagutan yung ilang mga opisyal kung mapatunayan nga na tumuloy pa rin sila sa kanilang foreign travel sa kabila nga ng banta nitong si Bagyong Tino. Jiggy. Yan ang ulat ni Rainiel Pawid live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Ayun na nga. Kita nyo naman, nagsialisa ng mga hudas. Saan ka naman, di ba? Tinan mo ito matindi. Di ba? Bago magbagyo, lumayas ka na. Distrito mo yung tatamaan, nag-happy-happy ka. Bumalik naman sila, tapos na yung bagyo.
Habang nangamata yung mga residente nila, bumalik naman sila. Siyempre, pagbalik, sabi ko nga sa inyo, ito si Doc Frasco, napaka-epal nitong ano na to. Netong politiko na ito. Nakasombrero pa siya na Doc, kala mo naman. Kung ako sa ganyan ginawa ninyo, umalis kayo ng ibang bansa habang sinasalanta yung ano ninyo, yung bayan ninyo. Kung ako hindi na ako magmamaskara ako. O hindi ko ipagmamalaki na ako si Doc Frasco. Kapal ng mga mukha nyo. Ito, ganito ka-epal yan si Doc Frasco. Binatikos naman ng mga netizen itong si Cebu 5th District Representative Duke Frasco dahil sa ginawa umano nitong pamamahagi ng relief goods sa mga residente na sinalanta ng Bagyong Tino. Mapansin ninyo, lalo na ng mga netizen, na lahat ng tulong na ipinibigay ng mambabatas na yan ay may nakapaskil na larawan ito tulad na lamang ng 3-in-1 coffee, sardinas at bottled water. Maging ang mga kahon ng relief goods o supplies mula sa DSWD. Aba, may nakatatak na apelido ng mambabatas. Diba? Saan ka naman? Ang kapal ng mukha mo. Matapos mong iwanan yung mga kababayan mo, nagpakahasarap kayo mag-asawa sa ibang bansa. Pagbalik mo dito, ikaw ang bida. Puro mukha mo. Pera mo ba yan? Kapal ng mukha mo. Dapat itong mga to ang inaano ng Comelec eh. Dapat itong mga to ang tinatanggalan ng mga titulo eh. Itong mga to dapat sinasampahan ng ethics eh. Mantakin mo yan. Nakuha mo pang mamulitika at ilagay ang mukha mo dyan sa mga ipinamimigay mo. Hindi mo naman pera yung hudas ka. Pera naman ng Pilipino yan. Ang mga larawan ng relief goods na mambabatas ay patuloy na kumakalat sa social media at umaani ito ng negatibong komento. Sa ngayon, Kahit naman sino eh. Hindi ka ba naman mabibwisit sa mga ganyang galawan ng mga politikong mga hayop na yan? Bisit talaga, no? Inang yan. Ewan ko, ba't nanalo pa yan? Bakit binoto nyo pa yung mga yan? Ay, yung mga taga Luzon, North Luzon, naghahanda na. Manood kayo rito, yung mga taga Luzon, yung mga kababayan natin sa ibang bansa, na mga taga Central Luzon, Northern Luzon, yan, naghahanda na yung mga tao dyan. Dahil malaki po ang tsansa na tumbukin ng papalapit na bagyo ang Northern Luzon, ngayon pa lang naghahanda na ang ilang mga lokal na pamahalaan doon. Gaano nga ba kalakas itong bagyong ito? Narito ang Express Report ni Gerard de la Peña. Tropical Cyclone Wind Signal number 5 ang pinakamataas na wind signal na itataas ng Pag-asa sa inaasahang pananalasa ng bagyong may international name na Fung Wong sa Northern Luzon sa susunod na linggo. Kaya naman si Nanay Lydia, ngayon pa lang nangangamba na, lalo pat nakatira sila sa Barangay City Camp, Baguio City, kung saan isa sa mga barangay na laging binabaha. Siyempre, saan tatakbo yung mga kasama natin noon hanggang doon sa taas. Doon ito, tinataas sa konting mataas, gano'n. Gano'n ang paghahanda. Ayon sa Pag-asa, bagamat malayo pa ito, inaasahang lalakas pa ito habang nasa karagatan. Itong binabantayan natin, possibly na pumasok siya sa ating Philippine Area of Responsibility by Saturday morning. And it will be named Uwan. No? Uwan. At ito ay lalakas at nakikita ng Pag-asa na ito ay magiging malaking tsansa na maging super typhoon. Ang nakikita ng Pag-asa ay mag-cross dito sa Northern Luzon. Kung mag-landfall na ito, magdadala ito ng higit 184 kilometers per hour na lakas ng hangin. Kasama rin talaga na cloud ban, yung mga cloud cluster na dala-dala nitong itong super typhoon o itong tropical cyclone na ating inaasahan na papasok sa Sabado. Kaya naman ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Baguio City, naghahanda na ang posibleng maging bagsik nito. Year in, year out, ilang bagyo nang dumating. Kung ano man yung ginagawa nating maganda, pagpatuloy natin. At kung ano ba ang kulang, yun we have to improve on. Kung ano man sa una, kaya nating bumangon from that. And any emergencies and whatsoever, tawag lang po sila ng 911. Aasahan na ang panakanakang pag-uulan ngayong weekend habang papalapit pa sa Northern Luzon ang bagyong Fung Wong na tatawaging Uwan kapag nakapasok na ito sa Philippine Area of Responsibility. Sa Batanes, naglagay na ng pabigat at itinali na ng mga residente ang mga bubong ng kanilang bahay. Nagsagawa na rin ng pre-disaster risk assessment ngayong araw ang iba't ibang bayan at lalawigan sa Cagayan Valley Cordillera, Ilocos Region at Central Luzon. Nagpakawala na rin ng tubig ang Magat Dam ngayong araw dahil sa mga pag-uulang dulot ng shear line.
at extension ng Bagyong Tino nitong mga nakarang araw sa Isabela. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Ayun, yung mga taga-ano ha. Mga kababayan natin dyan sa Norte ha, sana lang talaga ay makinig kayo sa LGU pagka kailangan na kayong palisin, kailangan na kayong palikasin, lumikas na ha. Ito, dito naman tayo kay Marcoleta. Kanain natin lahat to. Itong sinasabi ni Marcoleta patungkol doon sa judge, in-expose ni Marcoleta na yung judge na desisyon doon sa ni Gutesa, yung notaryo. Oo, mukhang may something din, mukhang yayariin ni Marcoleta yung judge na yan. Ito, panoorin nyo. Judge, nakita nyo naman, halos pareho. Again? Sa akin, na-establish na, hindi nga pirma, pero somebody is signing for her. Malinaw ito eh. Sabi niya, hindi po sa Supreme Court po kayo hihingi. O di, okay lang. Total naman, iniimbestiga, baka ako ganun ang gagawin. Sabi, pinakiusap ko na ikumpara. Alam mo ginawa? Nag-stick siya doon lamang sa pirma. Sinabi ko nang hindi ako interesado sa pirma. Ito, lumitaw ngayon, na natapos niya na raw ang investigasyon. Sumulat na ako, sabi ko, bigyan mo kami ng kopya. Sabi niya, hindi kita pwedeng bigyan ng kopya because you are not a party to the case. So hindi po kayo kasi ang humihingi. Yan, so yung judge, tinapos na daw yung issue patungkol dyan sa notaryo. So syempre, gusto mag-build ng case nito ni Marcoleta. So humihingi siya ng kopya, ayaw magbigay. Lumapit siya sa Korte Suprema, pumayag ang Korte Suprema. Lumapit siya, ayaw pa rin magbigay. Kaya yari ka dito kay Marcoleta, judge. Okay, so hindi raw ako parte sa case. Nakalimutan niya, senador ako ng Republika ng Pilipinas at member ako ng Blue Ribbon Committee. Ang sabi niya sa sulat niya, I furnish a copy to the Blue Ribbon Committee. So inutusan ko yung staff ko. Pakitingnan mo ka kung nandun na at kumuha ka naman ng kopya. Alam mo sabi sa Blue Ribbon Committee? Wala kaming kopya rito. So sino ba nagsasabi ng totoo dito? Bakit parang inililigaw na naman yung mga tao? Mukhang nabigyan lang yung chairman, Sen. O di ba? O ang ginawa ko ganito. Sumulat ako sa Korte Suprema. Ayan na. Bigyan ninyo ako ng humingi po ako ng kopya kahit na sample po, kahit na tatlong samples lang sa loob ng isang buwan magmula nung Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo hanggang Agosto. 3 copies each. Sample. Ng notaryo ni... notaryo nitong... ginrant ng ganun. Ginrant ng Supreme Court. Sabi, notwithstanding that this case has already been resolved by the blah, blah, blah. That considering that the request is legitimate, your request is granted. O, di ngayon, pinapunta ko ngayon ang aking abogado. Tatlo sila dahil marami yun voluminous. Para makatulong na kayo kung ganyan, na kayo na yung humanap. Tulungan nyo na yung clerk of court. Dati punta naman nung Lunes, pumunta yung mga... Alam mo, sagot. Sabi ng clerk of court, ma'am, hindi po kayo pwedeng kumuha ng sample. Ito yung gano'n, Supreme Court. Opo, pero kasi po, sabi ni Executive Judge. Na naman! Sabi ni Executive Judge, siya ang magdidesisyon kung anong kopyang ibibigay sa amin. So pipiliin niya yung may pirma na yung pirma talaga. Paano ka ako itong ikukumpara? Sabi ko lang, humingi kayo ang kumuha. Siyempre ang instruction ko, kumuha kayo yung malapit-lapit doon sa mga ganito. Baka nahihirapan kumuha. Maghanap. Hindi, bakit sasabihin ng executive judge na siya ang siya ang pipili? Naku po. Baka hindi lamang yung abogadang may problema rito. Ay, maaari nga. Ako hindi ako nananakot. Nelson, ako magmula sa umpisa hanggang ngayon, kung ano yung tuntunin, kung ano yung tama, kung ano yung legal, ilalaban natin yan kahit saan tayo makarating. Yun, si Rodante Marcoleta, hindi yan papayag. So, may bago siyang kaaway. May bago siyang kaaway. Kaaway niya yung kaaway niya yung judge na nagdesisyon dyan sa RTC patungkol dyan sa ni Gutesa, yung notaryo. Meron pa tayong isang balita rito. Pakinggan naman ninyo
Yung masasabi ni Chanco patungkol ni ni Toby Chanco ng yung isang congressman na to. Nagalit kay Zaldico. O yan, panoorin ninyo yung kanyang masasabi patungkol sa death threat daw ni Zaldico. Pinapaikot at niloloko lamang ni dating Representative Zaldico ang taong bayan sa patuloy na pagtatago sa ibang bansa. Kaya hindi umuwi ng Pilipinas gamit ang alibay na mayroong banta sa kanyang buhay. Sinabi ni Navotas Representative Toby Chanco, isa sa mga kongresista na nagdidiin kay Ko bilang dating chairman ng House Committee on Appropriations sa issue ng budget insertions noong 2025 national budget na ginamit sa maanumalyang flood control projects na kailangang kumilos na ang gobyerno para mapabalik na sa bansa ang dating mambabatas. Ayon kay Chanco, pananagutan ng Estado na protektahan ang seguridad ni Ko kung totoong mayroong banta sa kanyang buhay upang mapanagot sa kaso ng korupsyon sa pondo ng mga flood control projects ng gobyerno. I mean, wag naman yung pinapaikot yung mga Pilipino, no? Kaya nagagalit lalo yung mga tao. Kasi pinapaikot tayo, di ba? Nung una, nag-resign siya. Sabi, sakripisyo. Paano naman naging sakripisyo yung pag-resign niya? Ngayon, sabihin nila walang cases filed kaya hindi umuwi. Meron man taong gano'n, yung wala nga kaso, ayaw umuwi. Saka sinabi niya, threat, may threat to his life, di ba? So, alam mo, first of all, dapat tanungin natin yung ating national security agencies, PNP, NBI, NSA, meron bang threat to life? Magugunitang mismong ang abogado ni dating Congressman Ko na si Attorney Roy Rondain ang nagsabi sa media na kaya takot na umuwi sa Pilipinas ang kanyang kliyente dahil nanganganib ang kanyang buhay. Bukod sa wala pang naisasampang formal na kaso, ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Vic Samintak para sa Mata ng Agit. Ayun. So, napaka-imposible naman kasi sinasabi nito na meron siyang death threat. Niloloko niya taong bayan. Dami niyang dahilan. Nung una, ito dahilan. Pangalawa, ito dahilan. Ngayon, ito na naman dahilan. Death threat naman. Hindi death threat. Sabi nga nila, ikaw daw yung mastermind. So, kung may death threat ka, ibig sabihin, meron ka pang mastermind. Hindi ka naman papapatay ng mga Pilipino dahil wala namang kapasidad yung mga Pilipinong patayin ka. Kasi kung may kapasidad ng Pilipinong patayin ka, matagal na kayong namatay. At kung may kapasidad ng Pilipino na pumatay ng mga magnanakaw sa Pilipinas na mga nasa gobyerno, o hindi sana matagal nang biniktiyang si Romualdez tsaka yan si Bongbong sa galit ng mga taong bayan. Pero hindi, di ba? Style nito, bulok. Langhiya, oh. Ayan, maraming salamat mga Barnateros sa inyong pagpatnubay. Maraming salamat muli sa inyong pagtulong. Again, inaano ko lang pinapakita ko lang po itong SMNI Foundation Incorporated, Typhoon Tino Relief Operation. Send your donations via GCash 63-995-284-9117. Marlon Rosete yan. 09177141-820 kay Hannah Jane Sancho yan. Maraming salamat. Kita-kita po tayo ulit susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y